Bakit hindi naniniwala si Mrs. sa pagbabago ni Mr. after cheating? Marami sa inyo ang hindi talaga naniniwala na nagbabago or ongoing yung ika nga ay pagbabalik loob ng inyong mister sa inyo. Maraming makaka-relate dito mga misis. Pero itong mensaheng ito ay hindi para sa mga misis. Ito ay para sa mga mister. Mga mister, boys, papaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi naniniwala sa inyo si Mrs. no? Si Mrs. kapag kayo ay nag-cheat or nagtaksil, hindi naniniwala sa inyo magbabago, ito ay dahil sa walang nakikita na ebidensya o walang nakikitang malinaw at maliwanag na pagbabago sa inyo. Yung ATM ninyo, nasa inyo, hindi alam ng misis kung ano ang laman, kung magkano, walang access. Yan yung mga dahilan. Another one, hindi nyo inire-reveal yung inyong locations kung nasaan kayo. Hindi rin kayo nag-updates kay misis. Hindi rin kayo nagbibigay ng reassurance kay misis na matino, no? Matinong reassurance. Pag sinabi ninyo na nasa work kayo, dapat nasa work kayo. Pag sinabi nyong nasa meeting kayo, dapat nasa meeting kayo. Pag sinabi ninyo na kasama nyo ang barkada nyo o ang inyong kumpare, dapat kasama nyo ang kumpare nyo talaga. Dapat nagbibigay kayo ng mga ebidensya na magpapakita na kayo ay nagsasabi ng totoo. At dapat ay sa loob ng bahay ay may sincerity kayo. Kailangan ay lubusan ang inyong paghingi ng tawad. Kailangan hindi kayo mapagmalaki. Kasi ang nangyayari, sinasabi nyo sa misis nyo, ano pa bang gusto mo? Iniwanan ko na yung kabit ko ah. Oh, isang buwan na nakalilipas. Bakit ikaw ay mainit palagi ang ulo at kada umaga nagmumura ka? Kada umaga tanong ka ng tanong. Ang kulit-kulit mo, tanong ka ng tanong, tanong-tanong, unlimited tanong. Mga mister, ang nervous system ng mga misis nyo ay winalanghiyanin nyo. Uulitin ko, scientifically, psychologically, mentally, o isama na natin ang Italy, lahat ng may ang misis ninyo ay nagulo ang brain. Nagulo ang brain cells. Nervous system, super aroused, activated, nasa survival mode ang mga misis ninyo. Ibig sabihin, laging nasa fight or flight mode ang misis ninyo. Ang mga misis ninyo ay hypervigilant or may hypervigilance. Pag sinabi nating may hypervigilance, parang ang datingan nito is 24/7 CCTV camera. At ang mga misis nyo, laging naka-adrenaline rush, kahit walang rush. Naka-emergency mode, kahit walang emergency mode. Mulat na mulat yung mata, kahit gabi hindi natutulog. It's because of the brain. Yung brain nila, yung katawan nila ng mga misis, highly activated. Kumbaga sa sasakyan, to makaka-relate kayo boys, makaka-relate kayo dito. Ang kanilang RPM, no, ang RPM nila doon sa kotse ay sagad. 'Di ba ang RPM natin basically naglalaro lang yan ng 2,000, no? Gumaganang-ganan lang yan. Pag nag-change gear tayo, kung manual yung gamit nyo, and then kung matic naman, gumaganong-ganon lang yan. Pero ang RPM ng mga misis nyo, once na nag-cheat kayo sa kanila, sagad, 4,000 RPM. Ganon. So what happened? Ang init lagi ng makina. No? And then, pwede pang masira yung makina dahil doon laging naka-RPM na sagad. Malakas sa gasolina. Pwedeng masira at tumigil sa pagpa-function yung makina. Ganon din ang utak ng mga misis nyo at isipan. Pwedeng tumigil sa pagpa-function ng matino. Pwede ang mga yan madala sa mental hospital. Pwede magpakamatay ang mga yan because kapag matagal na nilang nararanasan ng cheating, pwede silang ma-depress, pwede silang magkameron ng tinatawag na major depressive disorder. Alam yan ng mga psychiatrist, ng mga clinical psychologists na pwedeng mapunta doon sa pangyayaring yun. And what is the outcome? Suicidal ideation. When we say suicidal ideation is nakakaisip na silang kitilin ang buhay nila, magpakamatay sila. Because of what? Because of depression. Tatalo na lang sila sa tulay. Magbibigti na lang sila sa CR. Okay? O kaya magpapasagasa na lang sila sa highway. O kaya ibabangga na lang nila ang sasakyan nila sa SLEX or sa NLEX. Somewhere there. You see, that's what will happen. Okay? So, here's the catch.
para mga misis nyo, maibalik ninyo ang kanilang tiwala kahit hindi 100%. I'm not expecting that your wife will give her 100% trust. Kahit mga 50% muna mag-start or 40%. Basta mahalaga umaabante yung trust rating niya sa inyo. Ipakita nyo ang inyong seryosong pagsusumamo, seryosong pagsusori. Ipakita ninyo ang mga gawain ng isang tao na nagsisisi. Mahaba. Unang-una, habaan nyo ang pasensya nyo. Pangalawa, unawain ninyo ang kalagayan niya na siya ay niloko ninyo. Wag ninyong ipagmamabilis o sasabihin nyo na ang bagal-bagal naman ng improvement ng asawa ninyo. Ang tagal-tagal magpatawad. Natural, magantay kayo, pasensya. Okay? Yung mga phones nyo, mga laptops, yung mga social media accounts nyo, i-surrender ninyo ang mga passwords niyan. Ipakita nyo kung ano ang mga mensahe dyan, mga laman, messenger, emails, Instagram, kung ano man yan, pakita nyo, Telegram, o kung ano pa, ipakita nyo, i-surrender ninyo ang mga passwords para hindi mapraning yung mga misis nyo. Kasi magiging paranoid yung mga yan kapag hindi nila alam yan. Yung accounts nyo, yung mga ATM nyo, pakita nyo yung laman. Kasi iniisip ng mga misis nyo na baka isinusustento nyo sa kabit yan eh. Baka binibili nyo ng mga regalo eh. Yung mga kabit majority yun yung habol ng pera. Ngayon, ang misis praning na praning dun sa ATM, sa bank account, sa sweldo. Dahil nga akala isinusustento ngayon. No? Ngayon, para tumaas ang trust rating nyo boys, ibigay ninyo ang ika nga ay ang papeles. Okay? Ibigay ninyo ang resibo. Okay, ibigay ninyo yung gusto niya makita. Okay, yung ebidensya na ito yung sinuweldo ko. Ito yung part-time ko, ito yung kinita ko. Ito yung ATM ko, ito yung aking uh, bangko, record sa bangko. Okay, para ano tayo, no, tumaas yung trust ratings nyo. Okay, medyo mahaba na itong content na to, okay? I hope it helps. Okay, boys, I hope it helps. Mga misis, kayo naman, habaan ninyo ang inyong pasensya sa mga pangyayaring ito dahil si Mister ay mag-a-adjust na kapag napanood ang content na to. Bye for now.